Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. May I ask all of you to take our Bibles and open in the book of Luke 15, chapter 15, verse 4 to 7. Amen. Ito po ay isang parable ng Panginoon, isang istorya sa Biblia kung saan, mga kapatid, siya'y nangungusap sa marami. Amen. In Luke 15, verse 4 says, What man of you, having 100 sheep, yan, kung tayo man daw ay may 100 tupa, if he lose one of them, don't you not leave the 99 and 9 in the wilderness, and go after that which is lost. May tanong po ang Panginoon, mga kapatid, sa atin sa umagang ito, until he finds it. Verse 5, And when he had found it, he laid it on his shoulder, rejoicing. Diba, mga kapatid, napakaganda pong pangitain yan. Kung ating ipipicture out, mga kapatid, sa ating mga kaisipan, na kapag ikaw ay nakatagpo, mga kapatid, ng nawawalang tupa, ang sabi diyan, mga kapatid, iyo po itong kakargahin. At ikaw ay magsasaya. Amen? Sabi po dyan, mga kapatid, in verse 6, Amen? And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. Praise the Lord. And in verse 7, mga kapatid, I say unto you, that likewise, joy shall be in heaven over one. Amen? Hallelujah. Take note of this, mga kapatid. Over one. The heaven is rejoicing. Amen? Over one sinners that repented. More than over 90 and 9 just persons, which need no repentance. Ating iyo ko ang ating mga ulo, mga kapatid, at tayo manalangin. Hinihiling ko po ang ating buting pastor. God, we pray, talk to us, Lord, today. Let your spirit, hallelujah, move in this congregation. And let the speaker today, Lord, preach with boldness, with anointing. Hallelujah. And I pray, Jesus, for your will to be done. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence, Panginoon, in the midst of your people. Hallelujah, Jesus. And you may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. May tanong ako, mga kapatid, sa umagang ito. Naranasan na ba nating mawalan ng bagay? Sino na ritong nawalan ng wallet? Yan, diba? Cellphone. Yung mukha ni Sister Rhea, cellphone, sabi niya. Baka daw meron dyan. Diba, ang hirap, mga kapatid, kapag may mga nawawala tayong bagay. Lahat tayo nakaranas na, no? Diba? Mga bata, piso. Nawalan sila ng piso, mga kapatid. So, marami sa atin ang nawala ng mga mahahalagang bagay. O, di ba? Pwedeng cellphone, pera, bag, wallet, ang mga nawala sa atin. Ano po ba yung ginawa natin nung nawala yon, mga kapatid? Hinanap, di ba? Hinanap natin, bumalik tayo sa lugar na nawalan tayo. Meron bang nakaranas noon? Yung babalik ka pa talaga kahit malayo. Babalikan mo, pupuntahan mo. Diba? Para lang na makita mo yung bagay na nawawala sa iyo, mga kapatid. Maaaring, mga kapatid, magtanong tayo. O, nagtatanong tayo sa mga tao, mga kapatid, na maaaring nakakita ng bagay na hinahanap natin o nawala sa atin. Pero walang nagsabi, mga kapatid, o walang nakaisip na sabihin sa sarili niya na okay lang. Kasi meron pa naman akong ibang wallet. Meron pa naman akong ibang cellphone. O meron pa naman akong ibang gamit. Hindi naman yun malaking kawalan sa akin. Di ba, mga kapatid, in that time, in that very moment, na kapag tayo nawalan ng bagay, hindi tayo mapakali. Amen? Hindi tayo mapalagay. Gusto natin makita yung nawawala sa atin, mga kapatid. Yung bagay na kung saan natin ito naiwan, babalikan pa talaga natin.
Hindi ba mga kapatid? Hindi tayo magkikibit-balikat mga kapatid. Hahanapin natin ito. Gagawin natin ang lahat ng paraan ng makakaya natin para lang mahanap ito. Hindi tayo hihinto mga kapatid. Amen? Para lang makita natin yung bagay na yun. Hallelujah. Dumating sa mga panahon ng ating mga buhay mga kapatid na may mga importanteng bagay na hindi tayo papayag na mawala sa atin. Just imagine, mga kapatid, na kung nalose mo yung phone mo o yung something na priceless sa'yo, mga kapatid, paano kung higit pang mas mahalaga? Paano kung sa mga parents? Come to think of it, parents. Kung paano kung ang anak mo yung nawala sa'yo? Di ba? Naranasan na po ba natin mga parents na napunta tayo sa mall and then suddenly, paglingon mo, wala na yung anak mo? Di ba? Kaya yung mga parents ngayon, anong ginagawa, mga kapatid? Di ba? May taling mahaba, nakakabit sa nanay, sa tatay, tapos sa bata. Or, may mga cellphones na hawak ang mga anak natin, ang gagawin natin, lalagyan natin ng ID natin, ng telephone numbers natin. Sa school, mga kapatid, may mga name tags na nandoon yung emergency. O people to contact, mga kapatid, para lang pagka nawala, mga kapatid, yung ating mga anak ay makikita natin sila. Diba? Ang hirap nun, mga kapatid, paglingon mo, wala na. Suddenly, mga kapatid, everything stops. Amen? Lahat hihinto ang pag-inog ng mundo mo sapagkat nawawala ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Amen? Hahanapin mo yon. Hindi ka hihinto at lalong hindi hihinto ang puso mo sa pagkabog hanggat hindi mo yon nakikita. Amen? Hanggat hindi mo nakikita yung taong mahalaga sa'yo. And no one will ever say, well, may iba pa naman akong anak. Huh? Amen, mga kapatid? Walang magsasabing magulang nun, mga kapatid, na okay lang naman, meron pa naman akong anak. Amen? Until, mga kapatid, you find that person, amen? That child, mga kapatid, it will become your mission. Amen? Yun ay magiging goal mo, mga kapatid, at hindi ka hihinto. Maraming nawalan ng anak na tumagal ng araw, buwan, taon, mga kapatid, at hanggang ngayon, hindi pa rin nila natatagpuan. Amen? And they become miserable, mga kapatid. Napakahirap, mga kapatid, ng ganong kalagayan. And then God, mga kapatid, strikes my heart into this very chapter of Luke chapter 15 about the parable of the lost sheep, mga kapatid, kung saan may isang tupa ang nawala. Ito'y napaka-ordinaryong istorya sa Biblia, mga kapatid, na kapag binasa natin, na parang wala lang, mga kapatid, na glimpse sa atin ng importansya o kahalagahan, mga kapatid. Ngunit ngayong umagang ito, kinakausap tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Na ang nawalan ng tupang ito, mga kapatid. Hallelujah. Nung kanyang hinanap, mga kapatid, at matagpuan, ay tinawag niya ang lahat ng mga tao, mga kapatid. Ipinamalita niya sa kanyang mga kapitbahay, I find my sheep. Hallelujah. At sila ay nag-celebrate, mga kapatid. Nagkasaya sila, mga kapatid, di ba? This is a sign, mga kapatid. It means God cares deeply for our souls. Hallelujah. For every single souls, mga kapatid. Hallelujah. Iba kasi yung pananaw ng mga tao, mga kapatid, pagdating sa tao. Amen? Iba yung pananaw nila, mga kapatid, na kung mawalan ka man, mga kapatid, ng piso sa yung 100, okay lang. Hindi big deal. Amen? Mawalan man ng isang bagay, mga kapatid, hindi big deal. Sabi pa nga ng mga kaibigan natin, at least, may 99 ka. Diba, mga kapatid? Yan ang madalas na sinasabi sa atin ng marami, mga kapatid. Out of 100, you have your 99. Yes. Magandang bagay yun. Magandang attitude yun, mga kapatid, na meron tayong spirit of acceptance. Amen. Meron tayong espiritu, mga kapatid, na kung saan hindi tayo masyadong nagiging apekto sa mga bagay sa buhay natin. Pero sa umagang ito, mga kapatid, amen, hindi nating sasabihin na okay lang kasi may natira pa.
Amen? Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon, hallelujah, sa parable of the sheep, mga kapatid, of the good shepherd, where the good shepherd leave the 99 and go for the one who is missing. The shepherd is not a businessman, as you can see, mga kapatid. He has a 100 sheep, mga kapatid. May 100 siyang tupa, mga kapatid. Nung nawala yung isa, sabi niya, may 99 pa naman eh. Diba? May maibibenta pa ako, kikita pa rin ako. Makukuha ko pa rin yung goal ko. But hindi, mga kapatid. In the book of Luke, mga kapatid, as you can see, the good shepherd is not a businessman counting his profit. He is counting lives, mga kapatid. Binibilang niya yung buhay na meron sa kanya, mga kapatid. Yung tupa, mga kapatid, hallelujah, na kanyang inaalagaan ay napakahalaga sa kanya na ito'y buhay at malusog. Amen? God does tell us today, mga kapatid, He doesn't measure of the worth of the majority. Hallelujah. Hindi siya nagbibilang sa marami, mga kapatid. Hindi niya iniisip kung gaano na ba tayo lahat dito, mga kapatid. Hindi niya siya nagduduel, mga kapatid, sa dami lang ng nasa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Mahalaga sa Kanya, He values every single individual today, mga kapatid. Right now, He is valuing person, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng John 10:11, mga kapatid, I am the good shepherd, and the good shepherd laid down his life for the sheep. Ang sabi din ng Isaiah, mga kapatid, 53 verse 6, we all like sheep have gone astray. Each of us turned on their own way, and the Lord has laid of him, hallelujah, the iniquity of us all. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. He personally died for you and for me. Not just for humanity in general. Amen? Hallelujah. Hindi lamang dahil, mga kapatid, maraming tao na ang napapariwara, marami nang nahihirapan, mga kapatid. Kung hindi, mga kapatid, nakatingin siya sa bawat individual. Mga kapatid, hallelujah. Hindi dahil ikaw o ako yung isa, mga kapatid. But you are not just a number. In the 100 sheep, mga kapatid. You are not just a number. You are the sheep of God, mga kapatid. Ikaw ay tupa ng Diyos. Ikaw ay mahal niya, mga kapatid. His heart is racing for you, mga kapatid. That one, hallelujah, He says, you are mine and I cannot, hallelujah, rest until I find you. I will not rest, sabi ng Panginoon, until I see you, hallelujah, and your safety, hallelujah. Sabi ng Isaiah 43 verse 1, but now saith the Lord that create thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, mga kapatid. I have called thee by my name, and thou art mine. Inari tayo ng Panginoon na sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lamang tayo nabuhay sa mundong ito para sa wala lang, mga kapatid. We are created for His glory. For His glory, mga kapatid. Hallelujah. Can you imagine, mga kapatid, Mr. Edna, nasa Sunday school na, tingnan niyo, mga kapatid. Can you imagine a teacher, mga kapatid, na may 100 estudyante, and then they were in a field trip. Sino nakaranas ng field trip? And mga kapatid, marami na sa atin na nakaranas ng field trip. Hallelujah. Yung teacher, nawalan ng isang estudyante. Di ba pag akyat sa bus, binibilang pa niya yan? Ibilangin pa yan. Aalamin niya anong section ito. Amen? Anong group ito. And then, suddenly, one goes missing during this field trip, mga kapatid. Can you tell me if the teachers can rest? Baka yung principal nababaliw na sa kahanap dun sa isa, di ba, mga kapatid? Those teacher won't relax and just because the 99 is there. Tama ba, mga kapatid? Dahil nandun yung 99, ay okay lang, tara na. Laraga na tayo.
Kahit saan mga kapatid, kahit sa pampasaherong bus, naranasan ko yun eh. Mag-stop over mga kapatid, amen. Tapos, hindi aalis yung driver hanggat hindi kayo kumpleto sa bus. Tama ba? Ganon din mga kapatid dun sa mga teachers na wawalan ng isa sa 100 estudyante mga kapatid. Hindi porke safe yung 99, okay na sila, aalis na sila mga kapatid. The missing one becomes a priority, mga kapatid. Hallelujah. Siya, mga kapatid, na nawawala ang kanilang prioridad, mga kapatid, bagamat nandoon yung 99 in safety. Take note, mga kapatid, hindi umalis ang Diyos para pabayaan yung 99. Tanggalin natin sa isip natin yan, mga kapatid, kapag nagbabasa tayo ng Biblia. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Hindi porke nakapokus tayo sa isa, ay pinabayaan niya na yung 99, mga kapatid. Hallelujah. We just want to point out that when the missing one, mga kapatid, is lost, it is His priority. Amen, mga kapatid. Because, mga kapatid, kung mapapansin natin, iniwan ng shepherd yung 99 kung saan it is a risk. Napakadelikado nito, mga kapatid. Amen. Sabi ko nga, wag nating iisipin na pinabayaan ng Diyos yung 99. Yes, of course, siguro. Mga kapatid, wala sa Bible, hindi nakasulat sa Biblia, pero I believe, mga kapatid, maaaring tinend muna ng Panginoon yung 99 sa safety, ikinulong muna, mga kapatid, binigyan ng pagkain, hanggang sa makumpleto niya, mga kapatid, yung kanyang task, siya naman ay lalabas, hahanapin yung isa, mga kapatid, at hindi po siya maghihintay na makabalik yung isang yan. Hindi po titigil ang shepherd, mga kapatid, hanggang sa makabalik yung nawawalang isa. Hindi siya uupo sa kulungan at mag-aabang hanggang sa bumalik ang isa, mga kapatid. Hindi siya titigil, mga kapatid. He actively seek for that one that is lost, mga kapatid. Ito'y nagpapakita ng powerful message sa ating lahat na ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, God initiates salvation into each one of us, mga kapatid. Hallelujah, walang malaki o maliit, walang mahina, mga kapatid, walang bata o matanda, mga kapatid. All of us, hallelujah, is God's priority. Sabi nga ng pagtuturo ng ating pastor, mga kapatid, hallelujah, niwala nga tayong iniambag sa kaligtasan na meron tayo ngayon. Hindi porke nagpabautismo ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw, hallelujah, ang tumanggap sa Panginoon, hindi ibig sabihin nun, naligtas ka dahil sa iyong sariling paraan, mga kapatid. But it is all by God's grace and mercy. Hallelujah, and He initiates salvation for each one of us, mga kapatid. Nakaupo ka ngayon, you are into safety because of God, mga kapatid. In Romans chapter 5, verse 8, but God demonstrated His own love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. In Luke 19:10, Jesus came to seek and to save which was lost, mga kapatid. Hallelujah. At ganun din po, mga kapatid, ang sinabi ng Luke 15:10, likewise, I say unto thee, there is joy in the presence of the angels of God over one. Hallelujah. Over one church. Hallelujah. That come to repentance, mga kapatid, a sinner that comes to repentance, mga kapatid. Salvation is no man's idea. It is all of God, mga kapatid. Hallelujah. It is God's mission. He searches, He pursues, mga kapatid. He doesn't give up until He finds you and me, mga kapatid. God is so passionate, mga kapatid. Hallelujah. Grabing pag-ibig ng Panginoon sa atin. Makita niya lamang tayo, mga kapatid, na nasa kaligtasan. At bakit natin pinababayaan ang ating mga sarili? There is this one word, mga kapatid, na aking narinig sa preacher. I believe, Sir Reverend Diaz. Tama, Pastor? Sabi niya, why we do less? Kung ganito ang pag-ibig at kapassionate ang Panginoon sa atin, mga kapatid, para lang makita niya tayo,
Bakit tayo gumagawa ng hindi tama sa Panginoon? Why we do less, mga kapatid? In this kingdom, mga kapatid, in this, hallelujah, salvation that we accept to the Lord, mga kapatid. Bakit kulang ang pagpupuri natin? Bakit kulang ang pagbibigay natin? Bakit kulang, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon kung ganito ka-passionate ang Diyos sa atin, mga kapatid? Matagpuan lamang niya tayo. Hallelujah. God is passionate about you, about finding you. It is mission to pursue the lost, the broken, and the wandering, and the hurting, mga kapatid. Hallelujah. Again, mga kapatid, imagine a rescuer's team. Hallelujah. Saan mang rescue yan, mga kapatid? Sa panahon man ng bagyo. Amen. O mga hikers man yan, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga panahong yan, mga kapatid, they will bring flashlights, equipments, mga kapatid, gears. Hallelujah. Para lamang, mga kapatid, dogs, helicopters, para lamang, mga kapatid, matagpuan yung taong nawawala. They will not again stop, mga kapatid, until they found that person. And that is how God searches for you. That is how God searches for you, church. Hallelujah. God's heart for the one. That is how God searches for you. Because you are the one, mga kapatid. Hallelujah. How can we care less for people? How can we care less in praying, mga kapatid? I feel the presence of the Lord, mga kapatid. Are we content in this service, mga kapatid? Hallelujah. Komportable na ba tayo, mga kapatid, na naiiwan tayo sa kinauupuan natin? Hallelujah. At hindi tayo nagsishare ng Word of God. Amen. Let us not forget, mga kapatid, there are so many out there. Hallelujah. Sorry for my personal question. Ilan na sa pamilya natin ang nasharean natin? Ilan sa mga kaibigan natin at co-workers, mga kapatid, ang na-invite natin sa church? O nasabi man lamang natin sa kanila na mahal sila ng Panginoon? There are so many alone and vulnerable in this world, mga kapatid. Hallelujah. Napakarami pa, mga kapatid. Hallelujah. And this will be the priority of the Lord. Hallelujah. It is the priority of God, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your passion to us. Hallelujah. And when the shepherd, mga kapatid, find the sheep, what does he do? What does he do, my church? Amen? Sabi ng Luke, mga kapatid, he joyfully puts him. He carry it and joyfully. Amen? Nararamdaman niyo ba yung saya, mga kapatid, kapag may natatagpuan kayong bagay? Kapag may natatagpuan kayong tao, mga kapatid? Kapag meron kayong nakikilala, mga kapatid? Hallelujah, ang sabi niya, mga kapatid, he put it in his shoulder with a joyful, hallelujah, attitude. He rejoices over it, mga kapatid. Amen? Could you believe that? Di ba tayo pagka nawawala, naranasan niyo na ba yun? Yung naligaw ka, tapos papagalitan ka pa ng nanay mo. Saan ka nang galing? Saan ka nang galing? Kasi saan ka nagpupunta? Saan ka nagsusuot? Pero hindi alam ng nanay mo, naligaw ka na pala. Di ba, mga kapatid? Di ba? Pero nung natagpuan ka, mga kapatid, amen, hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, he doesn't scold the sheep. He doesn't punish it even, mga kapatid. He doesn't, mga kapatid, hallelujah, take his staff and struck, mga kapatid, the sheep. No, he does not, mga kapatid. What does the sheep do, mga kapatid? He rejoices and celebrates when he finds that one. That very one that is
is lost, mga kapatid. Hindi siya nagalit. Mga kapatid, hindi kanya pinanish, mga kapatid, nung natagpuan kanya. Hindi kanya kinondem, mga kapatid, nung natagpuan kanya mula sa kasalanan na meron ka. Nung nahihirapan ka, mga kapatid, hindi kanya tinuya. At sinabi niya, mga kapatid, na dapat sa'yo yan. Hindi, mga kapatid. Anong ginawa ng Panginoon? Even the heaven rejoices with Him. Hallelujah. And this is the heart of God. For that one, mga kapatid. He rejoices when sinners comes home. Hallelujah. In Zephaniah 3:17, the Lord thy God is in the midst of thee, is mighty. He will save, mga kapatid. He will rejoice over this with joy, and He will rest in His love. He will joy over thee with singing. Kaanong kasiyahan sa langit yan, mga kapatid, kung merong isa na lalapit sa altar ng Panginoon at aaminin niyang makasalanan siya. Nagkamali ako, Panginoon, nakahanda akong tanggapin ka. Amen? Hallelujah. I say unto you, church, that likewise joy shall be in heaven. Hallelujah. Hindi lamang sa church, mga kapatid, nagkakaroon ng kasiyahan. Hindi lamang sa church, mga kapatid, may kantahan, awitan, pagpupuri. Kapag mayroong lumalapit, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Luke 15:7 says, I say unto thee that likewise joy shall be in heaven over one sinners that repentant more than over the 99. Hallelujah. Just persons which needs. Masakit to sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Napakasakit sa Panginoon na matagal na tayong lahat na naririto. Pero hindi niya tayo nakikitaan, mga kapatid, ng pagsisisi sa ating mga puso. Anong ginagawa natin, mga kapatid, sa kawan ng Diyos kung ang puso natin ay hindi handang humingi ng kapatawaran sa Panginoon? Hallelujah. The Lord is rebuking us right now. Hallelujah. In the midst of each one of us. Hallelujah. Repent. Repent. Those 90 and 99 needs to repent in the sight of the Lord today. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Think about it, church. Could you believe a God that has a big universe? Amen? Ang Diyos, mga kapatid, ay nagmamay-ari ng lahat ng sanlibutan na ito, mga kapatid. Ang langit at ang lupa. Amen? He had universe to run, galaxies to uphold, and government to rule, even His kingdom, mga kapatid. And billions and billions and billions of people to sustain. Hallelujah. Yet, church, the Bible says, mga kapatid, hallelujah, hindi nagsasabi ang Bible, mga kapatid, na nagre-rejoice ang heaven dahil meron siyang universe. Hindi nagre-rejoice ang heaven dahil marami siyang magagandang creations, mga kapatid. Hindi nagse-celebrate, mga kapatid, ang Biblia at ang kalangitan. Hallelujah, sa mga bagay na ginawa ng Diyos, mga kapatid. But look at this, mga kapatid, in the book of Luke. Hallelujah, the heaven rejoices over one church. Hallelujah. And I mean, mga kapatid, what makes the Lord heavens happy? What makes the Lord happy, mga kapatid? Hallelujah. Just one, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Do you hear me, mga kapatid? Just one lost soul that is found. That's what caused heaven to be happy. Hallelujah. And even the angels rejoice. Amen, mga kapatid. Look what the Good Shepherd is so passionate looking for you. Hallelujah. You who left, mga kapatid. Hallelujah.
But God looked for you and left the 99. Amen, just to find you. Grabing love yan, mga kapatid. Grabing pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Do you feel me, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Nararamdaman nyo ba ang pag-ibig ng Diyos kung paano ko nararamdaman ito ngayon, mga kapatid? God loves us so much that He is willing to leave everything behind just for you. Just to find you, mga kapatid. Grabing pag-ibig ng Panginoon sa atin, mga kapatid. And how can we do less? Hallelujah. I will not take this long, mga kapatid. Hallelujah. Because I feel the presence of the Lord. I will let it all, mga kapatid, to flow in the midst of one of us, mga kapatid. He left everything behind. He left heaven. Hindi dahil nawala siya sa heaven, mga kapatid, because God is everywhere. But my point today, mga kapatid, is how can we do less? How can we care less? If God is willing to forget everything just for you and for me, church. He is, again, willing to leave everything behind. Just for you, just to find you. Ang tanong ko lang, mga kapatid, will you let Him carry and put you back, mga kapatid? I want you to listen today, church. It is not too late. Magpahanap ka na. Kasi minsan, tago tayo ng tago, mga kapatid. Ayaw nating magpahanap sa Diyos. Amen? Seek Him too. If God is searching everywhere just to find you, bakit hindi ikaw yung tupa na gusto ring makita ang Panginoon? Amen? At tanggapin ng Diyos. Huwag tayong tago ng tago, mga kapatid. Because you know what, church? He is able to heal us. My God is able to love you. The God that I serve is able to restore us, mga kapatid. He is able in everything that you ask for, church. Because I want you to see today, mga kapatid, that everyone matters. Sabihin nga natin, mahalaga ako. Mahalaga ka. Mahalaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. Even the world counts numbers, but God counts souls. Huwag nating isipin na mas higit pang mahalaga tayo kaysa isa-iba. Nakikita ba natin ang ating mga sarili, mga kapatid? Minsan ba, sinasabi natin sa sarili natin na, mahalaga ako sa Panginoon eh. Hindi niya ako pababayaan. Kaya, ginagawa natin ang lahat ng gusto natin. O, mas importante ang iba. Ayoko na kasi mas malakas naman sila sa Panginoon. Hindi yun, church. Hindi yun, mga kapatid. O ayaw na natin dahil mahirap silang akayin. Dahil ayaw nyo maniwala, bahala kayo dyan. Di ba? Tayong lahat ay mahalaga sa Panginoon. Mahalaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. Importante tayo sa Kanya, mga kapatid. Mga kapatid, prioritize every one of us. Mahal niya tayong lahat. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. And if we are the followers of the church and of the Lord Jesus Christ, tinawag niya tayo upang maging kabahagi niya sa gawain niya, mga kapatid.
let us join Him in this mission. If you feel the heart of God today, for that one, mga kapatid, bakit hindi tayo makijoin sa Panginoon? Bakit hindi natin siya samahan sa misyong ito, mga kapatid? Hallelujah. Maging kabahagi tayo sa Panginoon. Listen, church. Evangelism is not an option. Hallelujah. It is the heart of God. Souls is the heart of God, and it is because of souls, mga kapatid, Jesus died for us. Hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, nakikita natin mula sa salita ng Panginoon ang kanyang puso. Many, mga kapatid, just read this parable as is that there is one lost sheep, mga kapatid, and 99. Hallelujah. Pero nakikita ko rito ang puso ng Diyos. In this parable, God's heart is for the one. Palaging nakatuon ang kanyang puso sa isa. And if you will read continuously into the other lost thing, the lost coin and the lost son, mga kapatid, you will see into those stories that He is focused into that very one. Hindi siya sumitingin sa madami, mga kapatid. Hindi siya tumitingin sa maraming mga kaluluwa, mga kapatid, na nasa kanyang harapan. Kunit, mga kapatid, nakikita ng Diyos ang nag-iisang nawawala sa Kanya. Do you hear me, church? Nakikita ng Diyos kung ikaw yung nawawala, mga kapatid. Naririto ka man sa kalagitnaan ng marami. Nasa 100 ka man, pero kung ang iyong puso ay wala sa Panginoon, hinahanap ka niya. Hinahanap ka ni Jesus. Nakatingin siya sa iyo ngayon, kapatid. Sapagkat pinahahalagahan ka ng Panginoon. Nilikha ka niya, minamahal ka niya, tinubos ka niya ng kanyang sariling dugo. Hallelujah. If you feel right now that you are that one, ikaw man ngayon ay parang naliligaw, nang hihina, nawawala ng direksyon, kapatid, tandaan mo, hindi ka hahayaan ng Panginoong mawala, mga kapatid. Hallelujah. At kung nararamdaman mo mang ikay nawawala, hahanapin ka ng Panginoon. Nakahanda ang mabuting pastol na handang iwan ang lahat ng 99, kapatid. Hallelujah. At ang kanyang kawan para lamang maibalik ka niya. Hallelujah. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Walang sugat ang hindi niya kayang paghilumin, kapatid. Walang problema ang hindi kaya niyang susolusyonan. Hallelujah. Walang bagay, mga kapatid, na mahirap sa Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay handa niyang gawin para sa'yo. Pagagalingin ka niya. Kain ka niya. Ililigtas ka niya. Ibabalik ka niya sa kanyang kawan, kapatid. Come on, church! Hallelujah!
Once again, mga kapatid, the question today that I will leave to you, will you let God find you? Will you let God carry you? Will you let God restore you? Ang mga kamay ng Panginoon ay nakaabang sa iyo ngayon, kapatid. His arms stretch forwards you. Will you join Him, church? Will we join God in searching for the lost? Naway, mga kapatid, makita sa atin ngayon ang isang pusong handang tumanggap sa Panginoon at gumanap, mga kapatid, ng kanyang misyon. Hallelujah. Nakahanda ka ba, kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa lahat ng mga kaluluwa. Every soul matters. Listen, church. The heart of God is for that one. And you are the one who is worthy of all, mga kapatid. You are worth it all. Hallelujah. You deserve heaven. You deserve healing. You deserve the love of God. You deserve His salvation. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah.